sa pagbili ng langis ng Iran. Sige, tingnan natin. Maganda naman ang relasyon natin sa Iran ngayon kahit mahirap paniwalaan. Sa tingin ko, kombinasyon ito ng 4 na linggong pambobomba at matinding blockade. Sa totoo lang, mas malakas pa yata ang blockade kaysa pambobomba. Kahapon, nagsalita si Trump tungkol sa bisa ng blockade ng ZEWA. Kamakailan nagpost ang CENTCOM ng video ng destroyer na nag-escort ng barkong pangkalakal. Aalis na ako papuntang pantalan sa Iran. Tingnan mo. Sky 4, ibig sabihin, barkong pandigma 115. Hinihiling namin bumalik kayo sa orihinal na pantalan sa Iran. Pakiulit, kopya ba ninyo ito? Kopya po, Gino. Maraming salamat po. Kopya, Gino. Papunta na sa Iran. Papunta na sa Iran. Salamat. Kapatoo, barkong pandigma 115 alam kung babalik kayo sa dating daungan sa Iran. Dito yon. Barkong pandigma 115 nakikinig po. Kanal 16. Nakakabilib marinig ang usapan at sagot. Babalik na ako sa Iran. Magandang ideya yan. Kasama natin si Mark Montgomery, senior mananaliksik sa Pundasyon para sa Depensa ng mga Demokrasya at retiradong kontra-almirante ng hukbong dagat ng Sepanera. Bihasang kontra-almirante sa rehiyon. Mabuti at nandito ka ulit, Almirante. Salamat sa pagsama. Ang headline ngayong umaga ay ang anunsyo ni Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Araghchi na bukas ang kipot. Nag-post kamakailan si Pangulong Trump sa Truth Social. Inanunsyo ng Iran na bukas na at handa na ang kipot ng Iran sa pagdaan. Salamat. Ano po reaksyon ninyo dito, Admiral? Kung totoo, magandang balita ito. Pero mag-iinat pa rin ako sa mga naririnig mula sa administrasyong Iranian. Da Guarda Revolucionária Islâmica. Kung totoo ito, dahil nagsinungaling na sila umiwas at nagpaliban. Itinago ito ng 47 taon, kaya kailangan nating mag-ingat dito. Kung totoo man ito, pinapatunayan nito na naging epektibo talaga ang pagharang. Ang embargo ay pumigil ng 13 hanggang 15 bilyong dolyar kada buwan mula sa fuel ng Iran. Mga 300 bilyong dolyar kada taon. Kritikal na kailangan ng Iran para muling buuin ang bansa matapos ang 45 araw ng pambobomba sa industriyan nitong base. Ang blokeyong ito ay nagdulot ng inaasahang epekto, binago ang pulisya ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, at malinaw na ipinakita kung sino ang may kontrol sa kipot ng Hormuz. Ang Estados Unidos kapag gusto nila ay kinokontrol ang daloy sa kipot ng Hormuz. Pinili ng Iran ang pagharang sa kipot bilang pangunahing sandata ng impluwensya. Pero napagtanto nila sa pamamagitan ng napakahirap na negosasyon at ng mismong realidad na nawawalan sila ng daan-daang milyong dolyar araw-araw sa kanilang pinakaimportanteng yaman. Sariling ekonomiya na papalakas sa depensa at pagbangon nila. Hindi ko alam kung gaano sila nagmamalasakit sa hirap na ekonomiya sa Iran, pero napapaisip ako. Sa tingin mo, gaano kalaki ang pressure sa China na ipinapataw nila sa mga kaibigan nila sa Iran ngayon? Magandang tanong. Sa kasaysayan, ang China ay hindi aktibo at iniiwasan ang internasyonal na responsibilidad mula 1,900 at 49. Gayunpaman, naapektuhan na ang kanilang imahe. Pangmatagalang epekto ito, hindi dahil sa pangangailangan ng China sa fuel, dahil may sapat silang reserba at maraming uling. May renewable at nuclear energy sila, pero kailangan ng China na lumago ang iba pang ekonomiya. Nakatuon sila sa pag-e-export kaya hindi nila ito matigil. Dahil dito, nasa pressure ang ekonomiya ng China mula sa epekto ng ibang bansa. Kaya malamang na pinressure nilang Iran siguro. Sa tingin ko ba isa siyang mahalagang aktor? Malamang hindi, pero ang pangunahing dahilan ay yung sinabi ng presidente. Alam mo, yung kampanya niya ng pambobomba tapos sinundan ng pagputol ng pondo. Kaya kapag tinitingnan natin ang AI na iyong espesyalidad at iniisip ang hinaharap, isa itong konbensyonal na sitwasyong militar na may pambobomba at mga blokeyo. Ano sa tingin mo ang gagawin ng Iran at Revolutionary Guard para mabuhay? Anong susunod nilang diskarte para sa kapangyarihan? Kailangan nilang pag-aralan ng asimetrikong banta. Sinubukan nila ang tradisyonal, kumuha ng mga balistikong misil na pangmalayuan at panggitnang distansya, pati sandatang nuklear o interkontinental na misil na pangmalayuan. Nuklear din yon, napigilan natin. Sa tingin ko, mag-aaral sila ng mas maraming mga kagamitang saber at biological, pati mga kagamitang para sa mga prosesong biological.
Kaya anumang bagay na sa tingin nila ay maaari nilang gamitin para presyurin ang Estados Unidos at makakuha ng kalamangan laban sa kanila. Epektibo ba ang kanilang mga pag-ataking cyber? Laban sa isang kumpanya lang, sa ZEWA. Sa nakaraang 45 araw, hindi laban sa mga sektor tulad ng China at Russia. Ang tubig at enerhiya ay napaapekto sa lahat ng sektor. Kaya naman, kailangan nating bigyang pansin ang mga bagong pag-unlad at mga programa ng AI na ito, na sa totoo lang ay mga programang pang-hack na inilalabas na ngayon sa iba't ibang lugar at makikita natin kung ano ang susunod. Almirante Montgomery, salamat, mabuti at nandito ka. Silipin natin ang merkado at tukuyin ang direksyon nito. Ang Dow Jones ay nabukas na tumaas ng 659 puntos at halos hindi nagbago mula sa simula ng taon. Pero ang balita mula sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na bukas ang kipot ng Hormuz ay parang naresolba na ang deadlock sa Iran. Kaya kasama natin si Guy Benson, political analyst ng Fox News at host ng The Guy Benson Show sa Fox News Radio. Si David Yasman, host ng Fox Business. Mga Ginoo, saya kayong makasama. David, ano ang reaksyon mo? Batay sa narinig natin ngayon sa pagbubukas ng merkado. Ang merkado ng Iran ay tila naabot na ang rurok nito dahil sinasabi ng lahat na yon ang dahilan kung bakit maganda ang takbo ng mga merkado. Tumaas ang mga merkado matapos bumaba ang ginto sa ibaba ng $90 at nagpatuloy ang pangtaas. Tama, wala naman silang alam sa sinasabi ng mga Iranian, pinapanood lang nila ang nangyayari. Napag-usapan na natin yon, di ba? Tiningnan ko ito bago pa man at sa tingin ko, ipinapakita nito na nanalo si Trump. Nanalo si Trump at nanalo rin ang mga bansang Arabo. Ang mga bansang Arabo, ang mga kaalyadong bansa noong unang termino niya, ang siyang nanalo. Dahil tinitingnan nila ang Iran bilang pangunahing kalaban. Natalo ang Iran, natalo ang China. Nalulugi sila. Ayaw nilang magpalit ng supplier dahil mas malaki ang babayaran nila. Natalo ang EU dahil wala silang naitulong sa isyung ito. Sa tingin ko, natalo rin ang mga demokrata dahil sinabi nilang imposibleng mangyari ito. Nagkaroon ng blockade. Isang napakatalinong galaw. Pinagbuklod nito ang Estados Unidos, China at EU na sa totoo lang ay kulang sa aviation fuel dahil sa blockade. Magaling na galaw. Sa huli, maaaring tama ka, ngunit hindi pa tapos ang laban. May ilang reserbasyon lang. Patuloy pa rin ang blockade na ibig sabihin ay maaari pa ring pagkaitan ng Iran ng mga pinansyal na yaman ng anumang kaunting ginhawang pang-ekonomiya. Nasa kapangyarihan pa rin ang rehimen. Hindi pa natin alam ang mangyayari sa alikabok nuklear at programa nila. Alam nating mahalaga para sa Iran ang tigil putukan sa Lebanon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. 9 na araw na ito at patuloy pa 10 araw na sa kabuuan. Guy, nasaan na kaya tayo? Kasama ka ba sa koponan ni David? Sanayon ako kay David. Ang blockade ay malaking tagumpay militar ng Isikors Benewa at matalinong hakbang ng administrasyong Trump. Sang-ayon ako na malaki ang pag-atras ng mga Iranian dito. Gayunpaman, Para ulitin ang sinabi ng isa sa mga naunang panauhin mo, tinatanggap ko ang lahat ng galing sa Iran ng may malaking pagdududa. Marami silang sinasabi at palaging nagsisinungaling. Kaya magtiwala pero siguraduhin pa rin. Kahit na naresolba ito ng positibo at nagustuhan ng merkado, nananatili pa rin ang mga pangunahing issue at hindi pa rin natutugunan ang mga hinihingi ng pamahalaan. Kung talagang gusto ng mga Iranian na tapusin ito ng permanente at magkaroon ng kahit kaunting tsansa na mabuhay ang kanilang rehimen, na sana ay hindi mangyari. Pero kung gusto nilang mawala na ito at marahil ay makapasok sa normal na mundo, kumbaga, kailangan nilang tuluyang talikuran ang kanilang mga nuclear na programa. Lubusan. Kailangan nilang isuko ang tinatawag ni Trump na alikabok nuklear. Dapat nilang talikuran ang terorismo at tapos na. Ang mga hinihingi na dinala ng Vice-Presidente sa Islamabad ay eksakto at hindi nagbabago kahit sa kaganapang ito. Sana napilitan talaga sila ng matindi sa pressure, kaya ngayon ay handa na silang seryosuhin ito. Mukhang dahilan ito para sa maingat na optimismo, pero naghihintay pa rin ako kung ano ang mangyayari. Magandang balita ito para sa merkado ang pagbubukas ng langis at ang trapiko sa lugar. Maringi dineklara ng Dubai, panalo kami, kinaya namin ang mga pagsubok. Unang beses nating nakikita ang mga estadong ito sa Golpo nagpapakilos ng sariling depensa. Di naman sila, sinuportahan nila ang Estados Unidos sa blokadang ito. At sa tingin ko ay nakikita natin ang isang bagong alyansa o pagpapatibay ng alyansang ito sa pagitan ng mga estado sa Golpo, Israel at Estados Unidos. ano ang sinabi mo? Ang sinabi mo sa huli ang pinakamahalaga. Pwedeng gamitin ng Saudi Arabia ang mga daungan sa Israel para ilipat ang langis nila. Kamangha-mangha, hindi ba?
Bukod pa rito, ang malaking pagkakaiba ng oil shock na ito ay nung mga nauna, umaasa tayo sa pera mula sa langis. Sa pagkakataong ito, nakasalalay ang mundo sa aksyon ng Estados Unidos. At ang Estados Unidos ay naging pangunahing tagapagtustos ng enerhiya at tagapagpaandar ng buong mundo. Ang mga Iranian lang ang patuloy na naghihirap. Marami sa kanila ang nakakulong pa rin, marami sa kanila ang nakapila para bitayin sa mga kalye ng Tehran at gusto nila na matapos na ang rehimeng ito. Gusto nilang lubos na masaktan ang rehimeng ito para hindi na ito makaligtas, Guy. Iyan ang pag-asa at layunin ng mga tao sa Iran. Nagdarasal kami para sa kanila at mahalaga na, gaya ng laging ginagawa mo sa programa mo, Marta, itampok ang kalupitan ng rehimeng ito laban sa mamamayan ng Iran. Sumigaw ang mundo tungkol sa Gaza ng maraming beses sa hindi tapat na paraan pagdating sa mga sibilyang biktima. Marami sa mga parehong tao na iyon ay kapansin-pansing tahimik tungkol sa mga mamamayan ng Iran at nakakasuka yon. Sige, dagdag na tala. Sa ekonomiya, nabanggit natin na bumaba ng mahigit 10% ang langis ng West Texas. Kaunti lang ang mga merkadong labis gumalaw. David, maaaring bumaba ito sa ibaba ng 80 papunta sa 70? Posible yan at gusto namin. Ang presyong balanse ngayon ay $60 kada bariles. Salamat, David!